Mga kapuso, nahuli kam ang magkahiwalay na pagtangay sa dalawang motorsiklo sa Pasig City. Ang nabistong estilo ng mga suspect sa eksklusibo kong pagtutok. Tinangay ng mga suspect ang motorsiklo nang hindi pinaandar ang makina nito. Sinakyan ng suspect ang motor at saka itinulak ng dalawa pang kasabwat niya na nakamotorsiklo hanggang sa mailabas sa highway nang walang bulilyaso. Sa hiwalay na insidente, nahuli kam ang isa pang motorcycle theft. Sa pagkakataon naman na ito, tinangay ng suspect ang motorsiklo at napaandar gamit ang susi na naiwan ng may-ari. Pagkaandar, bumuntot ang isa pang motorsiklo sa kanyang kasabwat. Ang mga kaso ng motorcycle theft na ito nangyari sa Pasig City. Nag-backtrack ang pulisya at sa tulong ng CCTV, natunton sa Cainta Rizal ang isa sa mga motorsiklong tinangay. Rumesponde ang mga pulis kasama ang may-ari ng motorsiklo at doon na-recover nila ang motor. Huli rin ang isa sa mga suspect. Nadamay lang po ako doon, sir. Ako po yung naabutan po doon sa may motor. Hindi ko po alam na karna po pala yun. Ayon sa Pasig Police, ilan sa mga nakaw na motorsiklo sa Mindanao ibinebenta ng mga suspect para umano gawing makina ng mga speedboat. Yung iba, chinachap-chap at yun ang mga binebenta sa mga motor shops. Yung iba naman ay binebenta buo sa mababang presyo. Mabilis ibenta at ito yung karaniwang nagiging common commodity sa ating mga kababayan. Paalala ng pulisya. Huwag po nating bibigyan ng opportunity yung ating mga lawless elements. Susi, huwag nating iwanan. Pag pinark natin yung mga motor natin, dapat natin ilak. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na naimpluwensyahan ng online groomers ang 14 na taong gulang na shooter sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may napasok silang group chat na binubuo ng ilang banyaga at mga Pinoy. Sa group chat umano itinuturo ang ilang mga illegal na bagay bilang initiation rites. Maraming members, malaki, libo eh. It's a group chat, established sila, mostly mga Pilipino. Iba-iba, marami. Nakita namin doon sa group, may ano ng bomb making, nagtuturo ng kung ano-ano na puro illegal na mga bagay. Iniimbestigahan din ng NBI ang posibilidad na may target audience ang shooter kaya niya ini-livestream ang pamamaril. Sabi ng NBI at Justice Department, sa pagharap sa kamera kahapon, may mga na-monitor umano silang plano ng mga naturang grupo. Patuloy raw itong minomonitor. Makikipagpulong din ang mga kinatawa ng ilang ahensya ng pamahalaan sa mga opisyal ng Meta na nagmamay-ari ng social media platforms gaya ng Facebook. Magandang balita para sa mga miyembro ng PhilHealth. Hindi na lang sa mga pampublikong ospital matatamasa ang zero balance billing. Dahil ang libreng serbisyong medikal, pinalawak maging sa ilang pribadong hospital. Kung saan alamin natin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong 2025, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang zero balance billing sa 87 DOH hospital sa bansa. Sagot ng PhilHealth ang pagpapakonfine at pagpapagamot ng pasyente sa ward. Yun nga lang, hindi naman sapat ang mga pasilidad para ipatupad ang layunin ng universal healthcare na bigyan ng akses ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot kayang serbisyo medikal na walang dapat ipangamba sa gastusin. Dahil dito, nakikipagkasundo ang pamahalaan sa mga pribadong ospital para mapalawak ang libreng serbisyong medikal. Lumagda ang PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City ng kasunduan para sa no balance billing. Malinaw ang ating hangarin. Hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makakuha ng kinakailangan atensyong medikal. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ng St. Luke's ng 53 beds para sa mga PhilHealth member na kwalipikado sa serbisyo medikal. Tinutulungan po tayo ng St. Luke's na makapag-serve ng mas maraming patient na hindi po sila kailangan magdagdag bayad. Halimbawa, bago pa itong permahang ito,
Umabot na raw sa 55 ina ang nanganak ng libre sa kanilang ospital sa ilalim ng no balance billing system ng PhilHealth. Pero hindi lang sa panganganak, kundi lahat ng benefit package ng PhilHealth ibibigay din dito sa St. Luke's. Yun nga lang, dahil limitado lang ang mga nakalaang hospital beds, sasalain muna kung sino mabibigyan prioridad dito. Gusto ko nating ma-focus yung efforts natin, saka finances natin, dun sa talagang nangangailangan, yung poorest of the poor. Eventually, siguro gagawa ng paraan ng PhilHealth na lahat tayo na PhilHealth member, libre na lang. Nauna rito ay nagkaroon na rin ng kasunduan ng PhilHealth sa Cardinal Santos Medical Center. May pag-uusap na rin daw para sa kahalintulad na kasunduan sa The Medical City at Asian Hospital. Hindi natin ma-deliver itong universal healthcare kung walang partisipasyon ang private sector. Paparamihin pa natin yan para lahat na talaga na ang ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Patay ang 58 taong gulang na ginang at 4 na buwang gulang na sanggol sa Pasukin, Ilocos Norte. Yan po ay matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang kolong-kolong ng maglola. Sugatan ang 2 iba pa nilang kasama, kabilang ang driver nito. Ligtas naman ang nagmamaneho ng SUV. Ayon sa pulisya, binabagtas ng SUV ang Barangay Road nang biglang pumasok ang kolong-kolong. Doon nagpang-abot ang 2. Nagkaareglo rin kalaunan ang magkabilang panig. Sinisikap pa po silang kuna ng pahayag ng GMA Regional TV. Nagharap sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang prosekusyon at depensa kaugnay sa kasong grave threats na isinampa ng Justice Department laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng tagapagsalita ng DOJ. Malinaw ang paglabag ng bise kaya dapat ituloy ang paglilitis. Bagay na kinontra ng mga abogado ng bise. Nakatutok si Rafi Tima. 2 linggo matapos isampa ng DOJ ang kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte, nagharap sa unang pagkakataon ang prosekusyon at depensa sa kaso sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Ito ay para sa oral arguments na ipinatawag ng hukom matapos maghain ng motion to quash ang kampo ng bise. Kaugnay ito sa pagsabi ng Vice Presidente noong November 2024 na may kinontrata na siya para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Noy House Speaker Martin Romualdez kapag siya ay pinatay. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Justice na dumalo sa pagdinig, iginit nila na dapat ituloy ang paglilitis dahil malinaw nila ang paglabag sa batas ng Vice Presidente. We just reiterate our position na nakita po ng prosecution may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to charge the Vice President with grave threats. That's 3 counts of grave threats. Tumanggi ng idetalye ng tagapagsalita ang pinag-usapan sa loob ng korte dahil bahagi na ito ng merito ng kaso. Pero giit-an niya ng prosekusyon, lihitimo ang pagsasampa ng kaso laban sa bise at hiwalay ito sa nangyayaring impeachment case sa Senado. Hindi po ibig sabihin na dahil may impeachment proceeding na nagaganap, hindi na po pwede maganap ang criminal proceeding. Kaya po namin sinampahan ang Vice President. Pero ayon sa mga abogado ng bise, merong certain immunity ang mga impeachable officer, hindi sila dapat makasuhan pa. No? Kung meron mang ikakaso sa kanila, ito ay dapat pagkatapos ng kanilang paglilingkod, no? ng kanilang term or tenure as impeachable officers. No? So hindi sinasabi na bawal silang kasuhan, ang sinasabi ay hindi muna. Sa ngayon, hihintayin daw muna nila ang magiging pasya ng hukom sa kanilang motion to quash. Wala daw itong itinakdang petsa kung kailan niya ito gagawin. Sa kabila ng mga kinakaharap na legal na hamon, maayos naman daw ang lagay ng Vice Presidente base sa kanilang huling pag-uusap. Okay naman siya, no? She's as I mentioned, no, previously, she's in good spirits, no. I just don't know yung pinaka-recent, no, but we discussed this issue, no, bago pa man kami humarap today. Kapag nagdesisyon ng hukom na ituloy ang kaso, maglalabas ang korte ng arrest warrant laban sa bise, pero bailable ang kaso. Sa kasong isinampa ng DOJ laban sa bise, 120,000 pesos ang inirekomenda nilang piyansa. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, lumabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet pero posible pa rin maging maulan sa mga susunod na araw. Hinahatak kasi ng dating bagyong Obet ang habagat. Kaya asahan pa rin ang maulap na papawirin na may tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Samantala,
Humina at isang low pressure area na lamang ang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Atsani. Posible itong pumasok sa PAR pero hindi na inaasahang magiging bagyo at susunod na lamang kay bagyong Saudel. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, maulan na sa bahagi ng Zambales at Bataan. May tsansa rin ng pag-ulan sa Occidental Mindoro. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang malaking bahagi ng Luzon kaya mag-ingat po sa baha at landslide. Sa Visayas at Mindanao naman, may tsansa ng hanggang katamtamang ulan sa western section ng Panay Island at Negros Island region, pati sa southern portion ng Zamboanga Peninsula. Sa hapon hanggang gabi, posible pa rin ang pulupulong at may hinang ulan sa Visayas. Asahan naman ang ulan sa halos buong Mindanao Island sa hapon pero may tsansang mabawasan yan sa gabi. Dito naman sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan sa hapon kaya iba yung pag-iingat po lalo na sa mga pauwi mula po sa trabaho at eskwela. Inusisa sa pagdinig ng Kamara kung paanong hindi na mauulit ang umunoy pagre-recruit ng China sa ilang taga-gobyerno para maging informant kapalit ng pabuya. Sabi ng Department of Defense, nasugpo na yan pero mahigpit ang pagbabantay para masigurong walang sensitibong impormasyon na makukuha. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng Department of National Defense sa 2027, kinumpirma ni DND Secretary Gilberto Teodoro ang pagre-recruit ng China ng mga impormante na nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas. My question is about a report that China is recruiting Filipino government workers to leak official documents and information and turn them over to China. Paano tayo nalusutan po nito? Yung report po na yan, I cannot give further details, ngunit po totoo po yan nangyayari po. At kami po ay nagbabantay ng matindi. Sa email ng DND, idinaan ang pagre-recruit ng China kapalit ng pabuya. Iniimbita sila na mag-sideline in various topics. No? Kung pwede sila gumawa ng paper sa sinasabing think tank hanggat sa na nagkaroon ng mas detalyadong impormasyon ang hinihingi. Awa ng Diyos po, ito'y nasugpo at wala namang pong sensitibong impormasyon na nakuha. Sari-sari raw ang tangkang ginagawa ng China para makaakit ng mga researcher, lalo na ang mga hindi permanenteng empleyado ng gobyerno na mababa ang sweldo. Paano na lang po natin masisiguro na ang DND hindi na po ito mauulit pang ulit? Hindi po natin masisigurado talaga na hindi maulit, no? Pero ang importante, ang iaalam dun sa empleyado po, ang public platform, ang IT equipment na ginagamit, yan ay minomonitor. So hindi pwedeng gamitin pampersonal ng kung sino man empleyado, whether AFP or DND. Ang hacking ay actually gera araw-araw po yan. Tanong pa ng kongresista kay Teodoro, totoo bang may mga politiko sa Pilipinas ang nakakatanggap ng suporta mula sa China? We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities, actually, Your Honor. Para sa 2027, nanghihingi ang Defense Department ng 324 billion pesos. 50 billion dito ang para sa AFP Modernization Program. Pero kulang pa yan, sabi ni Teodoro, dahil kailangan daw nila ng 126.9 billion pesos para maipatupad ang modernisasyon. Pinag-iingat naman ng Armed Forces of the Philippines ang publiko laban sa tinawag nitong foreign malign influence activities o mga pagtatangkang magpalaganap ng maling impormasyon upang makaimpluwensya. Napansin daw nilang dumami ito nitong nakalipas na 4 na buwan. Sa gitna yan ng mga akusasyon ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Mag-ingat po tayo sapagkat ang objective ng foreign malign influence
is to divide us as a people. Mag-away-away ang mga Pilipino to shape the narrative, to change public perception, and ultimately to advance their own interest. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Malaking problema, lalo na sa Pilipinas, yung kakulangan ng mga espesyalista. Pero sa tulong ng telesurgery, posible nang makagawa rito ng mga medical procedures sa mga doktor kahit nasa malalayong lugar pa sila. Kung paano yan, alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Nasa Pilipinas ang pasyente, pero ang doktor na mag-oopera, nasa China? Imposible? Posible! Nangyari lang yan kanina, ang kauna-unahang telesurgery sa bansa. Sa pangunguna yan ng mga espesyalista mula sa Urology Center of the Philippines. Gamit ang tinatawag na MedBot, inoperahan ng key leaders and urological surgeons ng UCPI na sina Dr. Pedro Lantin III at Dr. Jovido Agatep na nasa Shanghai, China, ang 73 anyos nilang pasyente sa kanilang ospital dito sa Quezon City. We're going to perform the robotic-assisted radical prostatectomy for a patient who has an intermediate risk of prostate cancer. So it's going to be 6 holes, buttonhole surgery, and it's docked with the trocars, and the robot will be docked also. So after that, it will be directly to the surgeon, to the consult surgeon, done by Dr. Agatep, and as well as Dr. Irastosa, who is in the operating room. Ang isa sa mga anesthesiologist, asawa pa mismo ni Dr. Agatep na si Dr. Lorlin. Excited din ako sa milestone na to. Milestone for UCPI and for the Philippines siguro kasi first time to gagawin. Ang mga medbot na gawa sa China, may mga robotic arms at monitors na nakokontrol remotely sa pamamagitan ng internet. The main advantage of the robot, one, you have less blood loss, less scarring, faster recovery because it is highly magnified 10 times than the usual laparoscopy. And the instruments, we have more than 7 degrees of freedom. The camera is dual. I mean, you have a binocular. So it's highly magnified. Things that you cannot see with open surgery, you can see with the robot. It's very precise. Internet-dependent ang procedure. Paano kung bumagsak bigla ang signal na talaga namang nangyayari sa Pilipinas? Actually, it will not affect the outcome of the surgery because you have an expert surgeon right here in the Philippines who's going to take over the surgery. In case we have internet failure, power failure. Ang ganitong teknolohiya, malaki umano ang may tutulong sa ating bansa, lalo na sa mga lugar na kinukulang sa mga espesyalista. With the lack of surgeons across the country, the future here is that you can have these robots in different municipalities, in different islands, but you cannot provide all the doctors. So the doctor, the expert surgeon can be here in Manila doing the operation through the consult, through the internet, with the patient either in Masbate, in Sulu, in other remote parts of the country. Tumagal din ang telesurgery ng mahigit 5 oras bago matagumpay na naialis ang malignant prostate gland ng pasyente. Congratulations and thank you for the surgical team in Manila for helping us, the staff, the residents, and the consultants there. So we did a good job, Aga. Yeah, it's a very hard case. So it's not a middle of the run case. It's a very stuck prostate at the posterior part, especially the seminal vesicle and the vas deferens. But with the help of the team, the dream team of Manila, Dr. Lusaya, Dr. Jundi, and Dr. Sam, and all the staff there and the anesthesiologists, we made it. We made it for the first telesurgery in the Philippines. Thank you very much. Okay. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Mula sa The Master Cutter taping, abala rin ngayon si Sparkle star Charlie Fleming para sa isang bagong pelikula.
At di lang yan dahil hands-on din siya para sa paghahanda sa kanyang 18th birthday. Makichika kay Athena Imperial. Hindi na babalik ang tatay. Mas tumitindi ang mga eksena gabi-gabi sa top-rating GMA Prime series na The Master Cutter. Dahil sa kagustuhan ni Atoy na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama, sa halip na si Red ang mabaril ni Atoy, si Dimitri ang tinamaan ng bala. Sorry kung naging pasaway. Si Carla naman, played by Charlie Fleming, nalaman niyang si Red ang nang-hit and run sa kanyang tunay na tatay na si Delphine. The next update that's gonna happen sa roles namin is sasabak ang tabang lupa sa isang something exciting. I can't really say it all, it's so hard to explain. From TV to a new movie, busy rin si Charlie sa shoot ng isang horror suspense movie na entry sa Metro Manila Film Festival 2026, ang Haunted Carnival, kung saan co-star niya rin si Gavin ng The Master Cutter, si Prince Carlos. Kaiba raw ito sa Huwag Kang Titingin ng GMA Pictures kung saan kasama niya ang PBB housemates. Sa last movie namin, it was a barkada film. For this one naman po, there are really different parts of the movies. There's so many different dynamics. There's a lot of jump scares, a lot of blood that's going on. Tampok din si Charlie sa special August 2026 issue ng Mega Magazine as a young rising artist to watch. I've been in the industry for a while na din, and I started at a very young age also. So a lot of people have really known me and seen my story. So nakita nila kung paano ako lumaki sa industriya na to. Can Charlie get any busier? Papalapit na rin ang kanyang 18th birthday at hands-on siya sa preparations for her debut. Yeah, I'm just excited for the day to actually come because it's like a dream come true. I think it's every girl's dream to have a debut. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening.